Energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! Same, pero iba! Bakit Ang ganyan saya ang ko. ano? Dahil syempre nandito ka na ulit. I'm so happy, di ba? Iba talaga yung level kapag nandito ka, Tita Cora. Yes. Diba? Na nakakaloka. Pero bukas mag-iisa ka. Kaya nga. Syempre pinatawag tayo ng Inang Reyna. Oo. Anong unahin natin, Kung di ba? kailan sinuot ko yung costume ni Cruella. Syempre unahin natin yung pagpapatawag ng ating Inang Reyna. Bakit diba? naman kasi pinatawag Diba? ng Becca? At pinatawag kami alas 9 ng umaga. Nakakaloka yun. Ang aga. Anyways, diba? Sa lahat pa rin po ng mga bagong tuning kayo patuloy pa rin po nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Ang tawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Oh, diba? Hello. Alam mo ba kahapon, Mari? Oh. Ayan, magpakilala muna tayo. Ako po si Kapitana Sisa. Ako po si Juliana Palermo. Wow! Ako si Tita Cora. Na minanas, Juliana pala. na ano? Pakita mo. At kami ang Baklitas. Woo! O, diba? Ayan na. Chichika ko lang kasi kahapon nandyan tayo sa celebration ng Red Cross QC chapter kung saan kanilang isinelebrate ang kanilang 75th anniversary. Grabe. Diba? At talaga nga naman ang dami-dami natin nakita. Siyempre yung mga old friends. Yan ang magpapabate, especially yung mga taga Generica. Generica Drugstore. Hi po sa inyong lahat. Nagpapabati sila. Siyempre yung mga old friends din natin from Pocari Sweat. Hello po sa inyong lahat dyan. At siyempre batiin din natin ang ating mga friends na sumusuporta sa atin. Ang IPI family, yan, ng makers ng Bioderma. O, diba? Tapos yung mga casino alcohol. Yeah. Kasi nauntabayanan nila yan at nakatutok pala sila sa atin, Tita Cora. Nakakaloka. Kaya hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Nakakatuwa naman, no? Pag mga ganong okasyon, parang pamilya din na nakikita mo yung mga hindi mo matagal na nakikita. Ilan tsaka sa dami ng booth, Mari, kahapon. Alam mo ba, para ako nag-grocery. Marami kang dala. Dahil nakadalawang eco bag ako. Alam mo yung kada booth, pingi naman. Pingi. Pag binibigyan ako ng isa, uy, doblein mo naman. Isa bagay, ginagawa mo nga sa job fair, Mare. Diba, alam mo yan. Sa job fair, pupunta ka ng booth, diba? Anong pamigay nyo? Actually, diba? naalala kita kahapon nung nakita ko yung yung sombrero ng bangko. Talaga ba? Yung bucket hat na yun, no? Ay, nako, nakakaloka yan. Siyempre, batiin din natin kaninang umaga nandyan tayo sa may Mercury Drugstore, Santa Cruz, Tondo, Masangkay Street Branch. Ang bait ng kanilang store manager. Thank you po. Thank you. you. Anyways, nako, eto, Mare. Mababaitan kaya? Ay, nako. Pero, alam mo yon, kung tayo ay nagpapasalamat, natutuwa dahil sa mga blessing. Eto dahil hindi natuwa. Bakit? Hindi napigilan ni Meme Vice na mag-rant sa kanyang social media account dahil kamuntikan siyang maiwan nung isang araw. Nung isang araw lamang to nagpapauwi siya mula Bangkok hanggang papuntang Maynila. Pabalik Bangkok ba? Oo, from Bangkok sila ni Ayon Ay, Mare, ayan, diba? Na talagang halos inilabas niya ang kanyang sentimiento nang dahil lamang sa, alam mo yun, business class ang kanilang biniling ticket. Pero dahil lang sa, alam mo yun, may failure yung etong actually ayan pinakikita naman natin at pinangalanan naman na ang Philippine Airlines na nagreply sila dahil nga daw sa parang hindi daw pwedeng may seats na allocated kila Vice sa business class na parang unfunctional. So parang dina-downgrade sila to economy class. Nakakaloka yun. Pero ang kinaloka ng lahat, hindi ba, Mare? Yung 7 paragraphs, binilang ng netizen. 7 paragraphs ang nireply ng Philippine Airlines sa sentimiento ni Meme Vice. May sinasabi pa sila dito na may mga
parang may mga pasahero na daw na nag-volunteer na lang to accept the economy class para lang daw mapagbigyan yung seats na business class ni Meme Vice. So ang sabi ng mga netizens, so parang kasalanan ni Meme Vice na bumili siya ng business class. Tapos, di ba, eto na hindi niya tinanggap. Kasi syempre, di ba, bakit niyo ako i-downgrade? Bayad ko na yung ticket eh. Di ba? Hindi naman yan utang sa credit card na fly now, pay later. Yung mga ganun ang peg. At saka Mare, di ba bago bumiyahe ang ang eroplano, kailangang bilang nila. At saka Oo. bilang nila ang mga pasahero. Ano to, bus? Di ba? Na nakakaloka. Yung kung pwede nga lang tumayo siguro sa eroplano, patatayuin pa. Tayo. Nakakaloka yun. Pero ang kinaloka ng mga netizen, Mare, na alam mo yun, naluloka sila, bakit daw kailangan ng Philippine Airlines mag-reply doon sa post ni Meme Vice. Dahil nga syempre, naglabas siya ng kanyang hinaing bilang pasahero, di ba? Natural lang. Ang kinaloloka, bakit kailangan doon mag-reply ng Philippine Airlines sa social media kung pwede naman direkta na nilang kausapin si Meme Vice tungkol dito sa usapin na ito. Di ba? Na para bang sabi ng ilan na, teka, sandali. Hindi lang naman si Meme Vice ang nakaka-experience ito. Kung hindi, libo-libo ding tao na sumasakay doon sa kanilang airlines na may parehas sa sentimiento. Para tuloy ngayon ang sinasabi ng mga otauchi, Mare, ng mga netizen, kapag ka pala, kilalang tao, may action kayo kaagad at nagre-response kayo. Pero pag mga ordinaryong tao lamang, deadma kayo. Kumbaga naka-template daw ang mga sagot nila. Diba? Pero eto, may 7 paragraphs kayong isinehag na na reply. Na nakakaloka. Alam mo, chika pa nga, Mare, kasi itong Philippine Airlines ay 82 years na. Ngayon, Mare, nakakaloka dito, naglabasan lalo yung mga nagrereklamo dahil sa delay, overbooking. Correct. Tapos minsan, canceled flights. Canceled flight. Diba? Tapos, Delayed Mare, flight. Yun talaga yung madalas. Delayed flights. Yung nireply ng Philippine Airlines kay Meme Vice Ganda. Hindi daw nagtutugma sa sinasabi nung nandun sa counter. Sa counter itself, di ba? Na parang yun ang sinasabi nga ni Meme Vice na hindi nyo ba binrief yung mga tao nyo tungkol dito sa nangyayari? Kasi sinabihan siya. Sinabihan siya mismo ng tao mismo sa airport ng Bangkok, sa counter mismo ng Philippine Airlines na pasensya na po kasi na overbooking. Tapos ngayon sinasabi nyo hindi kayo overbooking. Nako. Ano ba talaga? Pare, eto may nabasa pa tayong mga komento doon. Na kaya ba daw lalong binobongga ni Meme yung pagrereklamo ay dahil endorser daw siya ng kalabang AirAsia? Hindi, parang ang alam ko hindi. Kasi nagbabayad din siya doon. Kumbaga parang, yun nga yung sasabihin ko nga pang sana na sana kung ganun lang din, diba, na na-experience niya. Bakit hindi sa AirAsia? Alam naman natin. Kasi ako na-experience, domestic flight lang, Mare, diba? Na domestic flight on time. Actually, yung time na nilagay nila is ahead of time pa kami. Kumbaga parang kunwari, for example, katulad yung nagpunta kami ng Cebu, domestic lang ito ang scheduled flight namin is 5:20. Mare, alas 5 nagbo-boarding na kami. Diba? 5:10 na sa aeroplano na ako. Diba? Yung mga ganong aspeto. Tsaka lahat, hindi ko na-experience yung delayed flight with AirAsia. Hindi dahil sa sorry po pero alam mo yon, nagbabayad din kami ng pamasahe. Diba? Na kaya nilang i-accommodate. Kaya nga siguro, leksyon na ito kay Meme, diba, na dapat pumili na lang siya ng airlines na may good track records. Oo nga. Tulad ng AirAsia, diba, yung mga gano'n. Na hindi yung tipong katulad nito na napangalanan. Kaya tuloy ang hashtag ngayon na kumakalat is PAL hashtag. PAL tapos dash pack. Ay, diba? Dalpak? Oo. Parang gano'n. Ay, parang jilong. Parang jilong. Diba?
Parang tuloy ang sinasabi, palaging late. Oy. Palpak. Mga ganyan. Yan yung mga hindi kumakalat, maganda, diba? yung mga ganun. Well, Pero actually, Mare, nasabi din ni Meme Vice yun, diba? Na talaga sa gigil niya. Nakaka-caps lock. may experience din ako sa Palmar. Talaga? Dati nagbook ako ng flight na dapat yung seat ko nasa tabi ng ng window. Ang nangyari? Mare, pinaupuan sa bata. So paano ko pa aalisin? Ay, kumbaga priority. Ay. Eh di ba pag nag-book ka na, yun na yung correct, kung ano yung mo. seats, diba? So parang boost na. Oo, ano, diba? parang boost. It's not that, alam mo yun, kumbaga inililift natin yung ibang airlines like AirAsia, our friends from AirAsia. Pero hindi, kasi na-experience ko. Meron din silang, katulad yan, diba? Alam naman natin lahat, na meron din silang kalabang airlines din na grabe din talaga yung pagkadami ng alam mo yun. Pero this is the first time na may celebrity na nagreklamo. Oo. At talagang hindi talaga nila, hindi pinasaringan eh. Oo. Talagang pinangalanan. At talagang may picture na resibo si Meme Vice na Philippine Airlines, diba? Na nakakaloka. Alam mo Mare, sa mga ganitong klase ng negosyo, hindi naman na siguro basta-basta yun dahil airline company to, di ba? 82 years na kayo, diba? May room for improvement pa naman. Baka sakali, di ba, makabawi sila in the future. Yan eh, next 82 years, gano'n. Malay mo naman. So ano bang pwedeng mangyari dyan? Die, diba? Diba? Ano die? Baka naman hot air balloon na pagdating ng panahon ng uso, hindi na aeroplano, diba? Downgrade. Hot air balloon. Fly with hot air balloon, ano? Parang anong petsa ka pa darating doon? Philippine hot air balloon lang. So talaga. Pero yun na nga, diba? So marami lang din ang nadismaya na parang tipong, so namimili kayo ng customer na ipa-priority. Diba? Na hindi porket kinuha ng attention ninyo ng, alam mo yun, sikat na tao, doon ire-replyan nyo, may explanation kayo. Tama naman din yung ibang netizen. Paano yung mga ordinaryong tao na hindi rin naman celebrity na bumibili din ng mga business class na nagkakaroon ng same problem. Pero na hindi nyo naman din natutugunan kung ano yung problema. Kaya nga. Diba? Nakakaloka. Nako. Maging leksyon na lang yan. dapat sa AirAsia ka lang sumakay. Ganun, Total yun diba? naman ang ini-endorse mo. Oo, diba? Ano nakakaloka? Bakit nga kayo hindi dun sumakay si Meme? Hindi, siguro kasi may portion siguro na may connecting flight na galing sila sa ibang kasi ba galing silang Hong Kong. Oo. Baka kasi lumipad sila from Hong Kong to Bangkok ni Ayon, that's Ayon. Ang nakakalungkot pa dito, 'di ba? Yung talagang nasa pintuan lang daw si Ayon Perez ng eroplano kasi nga ayaw sumampa sa eroplano ni Ayon kasi alam niyang maiiwan si Meme. 'Di ba? Alam nga naman iwanan niyo yung asawa niya tapos siya nakasakay, 'di ba? Na halos parang kinawawa, parang kawawa yung peg. Tapos actually may iba pa silang mga kasama. Alam mo naman si Meme lagi may entourage. Yung mga kasama nila ang naiwan. Hindi nakasampa. Mare, ano mo masasabi mo dun sa mga nagko-comment na basher ni Meme na entitled daw masyado? Hindi entitlement yun. Nagkataon lang talaga na celebrity siya, may platform siya na napansin. Na which is, alam mo yun, naiintindihan ko din sa aspeto na yun, Mare. Pero wag nila sanang, alam mo yun, idiin kay Meme Vice kasi 'di ba? Na dahil siya napansin siya 'di ba? Na yung frustration nyo na hindi kayo pinansin, dapat yun yung ihayag. Sa bagay nakaka-frustrate nga naman talaga yun kasi nagpunta ka sa bansa na yun para mag-relax. Oo, 'di ba? Tapos matatapos ng alam stress. Alam mo, Mari, ka. dapat yan yung ginagawang national issue ng mga kongresista, senador natin. Hindi yung pagpapahid ng cake. Di ba yung mga ganong aspeto yung gagawin nating keme? Correct. Diba? Hindi kung ano-ano. Dapat ito yung mga pinagtutuunan ng pansin ng ating mga, alam mo yun, na iluklok sa pwesto mga opisyal ng gobyerno. Kasi national problem ito. Diba? Kasi eroplano, sakayan diba? ng mga taong papaalis at papalabas. Correct. Diba? Papalabas at pauwi ng Pilipinas. Correct, diba? Nako, eto ngayon ang moral lesson dito. Hindi para kay Meme, para sa mga taong mahilig sa mga promo fair. O, diba? Promo fair nga, kung laging delayed naman. Alam mo yung sumasakit ang ulo. Tigilan nyo. Yung di bali piece of namang, fare. di bali ng, katulad si Meme, di ba? Malamang, hindi naman promo yun. Dahil business class yun eh. Regular fare.
Kung meron naman kayo pambayad for regular fare, magbayad na lang kayo para walang sakit sa ulo. Correct. Diba? Kakaloka. Anyways, nako, malamang sa mga susunod pa ng mga araw, may hahantong ibang mga kwento at lalabas pa dyan. Lalo pat ngayon, nagsasagutan na sila at nagre-reply na ang Philippine Airlines kay Vice Ganda kung ano man ang mangyayari pa sa mga susunod. Malalaman natin yan, Mare, pag nagpa-interview si Meme kay Tito Boy. Correct, diba? Tsaka malamang yan, malamang compensation yan, may libreng lipad. Diba? Tatanggapin kayo ni Meme? Feeling ko hindi. Alam mo naman si Meme sasabihin niya, hindi ko kailangan yan, may pambili ako. Kakilala akong ganyan na inalok ng yung pagkain sa... May pangkain kami. Alala mo? Anong akala mo sa amin? Palpak din kasi yung dati. Diba? Nakakaloka. Well, anyways, diba? Hindi naman to paninira para dun sa airlines na yun dahil marami ng Pilipino ang naka-experience ng ganitong klaseng, alam mo yun, discomfort. That's the correct term. Discomfort. Parang masahe. Parang hadhad. Discomfort. Anyways, siya po muna natatapos ang ating unang chika for today's video. Ayan, sa aming pagbabalik, nako. At isang umating mong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Correct. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo. Sabihin mo!